Mukhang nagpapatong-patong na ang swerte ng Gilas Pilipinas, mga kapatrol, dahil lahat ng mga magagaling na players ay nag-aabot sa isang henerasyon. Nandyan ang generation ni Kai Sotto, Carl Tamayo, AJ Edo, at Kevin Kiambao na nagsanib puwersa sa henerasyon ni Japet Aguilar at Junmar Fajardo plus Justin Brownlee. Pero hindi lang yan. Mukhang meron pang madagdag sa Gilas in the near future at hindi ito pipitsuging player kundi isang legit NBA champion and superstar. At ito ay walang iba kundi si Jaylen Brown. Si Jaylen Brown ang sigaw ng mga Pinoy fans na kung ayaw ng Team USA sa kanya, ay dito na lang siya sa Gilas Pilipinas maglalaro in the future. With Justin Brownlee now at 35 years old, ay siguradong fit si Jaylen Brown to be the next naturalized player. Pero kung meron mang darating, ay meron ring mawawala. Trending ngayon mga kapatrol, ang balitang hindi na raw interesado si Chris McCullough na magiging Gilas naturalized player. I definitely lost hope for Gilas. I no longer speak about it. I just feel like if they wanted it to happen, it would have happened already. Yan ang sabi ni Chris McCullough. Pagkatapos kasing naglaro ni Chris sa San Miguel sa PBA, ay napa-inlove na siya sa Pilipinas and he is very vocal sa social media sa kanyang interest na magiging Filipino naturalized player. Pero mukhang nag-iiba ang ihip ng hangin at mukhang matutuldukan na ang pangarap niya dahil kukunin si McCullough ng Taiwan bilang naturalized player. Yes, scouts and officials from Taiwan approach him here and have become more aggressive after seeing Chris show us to win against Ukraine last Monday. At yan ang sabi ni Charles Chu. Samantala, malaki pa rin ang possibility na makakakuha ng NBA contract si Kai kahit na hindi siya nakapaglaro sa NBA Summer League. Isa na kasing undrafted free agent si Kai, kaya pwede na siyang kunin ng kahit sinumang team kung gugustuhin nila. Kung hindi man maisama ang pangalan ni Kai sa final lineup ng mga NBA teams sa pagbubukas ng bagong season, ay hindi pa rin ito ang katapusan dahil in the middle of the season, kung merong mga injuries, ay pwedeng kukunin nila si Kai anytime. Walang magiging problema sa kanyang kontrata sa kanyang mother team sa Japan dahil nakasaad dito ang isang NBA opt-out clause na kung saan free si Kai Sotto na umalis at maglaro sa NBA kung kailangan. At sa nilalaro ngayon ni Kai, ay walang duda isa si Kai sa tinututukan ng NBA as potential player na pwede nilang pakinabangan dahil bihira lang ang mga katulad ni Kai na legit 7'3" na mabilis at multi-skilled player. Mas lalo pang umangat ngayon ang NBA market value ni Kai after his impressive game against Latvia. At isa lang ang makakapigil sa NBA dream ni Kai at ito ay injuries. Malas kasi si Kai every time na mapapalapit na siya sa kanyang NBA dream ay bigla siyang magka-injury. Well, the good thing ay hindi naman career-ending injuries, but yet, ito ang nagpapabagal ng paglundag ni Kai sa big league. And shout out at user, sana maidagdag sa lineup ng Gilas si RJ Abarrientos dahil napakagaling niya mag-assist, sigurado magpiesta sa alley-oop si Kai at Junmar at napaka-shooter niya sa 3-point area. Shout out at Juanito Tabar, Abarrientos, mas magaling pa yan pumasa kay Thompson. Si Thompson magaling lang mag-rebound. Yan lang kaibahan nila. At balitang Olympics and NBA naman. Stephen Curry at Team USA pinulbos ang Serbia. Nakipagtoos ang USA men's basketball team sa kupunang makakaharap nila sa opening ng 2024 Paris Olympics kung saan impresibo ang pinakitang performance. Tinambakan ng Team USA ang Serbia 105-79 sa pre-Olympics exhibition na nilaro sa Abu Dhabi kahapon. Tumikada si Golden State Warriors star player Stephen Curry ng team high 24 points habang bumakas si Miami Heat center Bam Adebayo ng 17 points at 7 rebounds. Hindi basta naungusan ng US ang Serbia na nilalaroan ni Nikola Jokic. Dikit ang naging labanan bago humarurot ang 19-5 run
sa bandang dulo ng second quarter. Ang Serbia ay mahigpit na nakikipagsabayan sa loob ng 15 minutes bago umarangkada ang USA ng 31-5 run upang kontrolin ang laro. Pinakita ng Team USA ang isang balanseng pag-atake sa harap ng 12,517 fans sa Etihad Arena sa Abu Dhabi. Nagpatuloy ang pagliliyap ng US squad sa second half, kaya magaan nilang nakuha ang panalo sa kanilang pangatlong laro sa 5 tune-up games. At merong dagdag na kakaibang interest ang laro na ito kapag iniisip mo na magtatagpo ang USA at Serbia sa kanilang opening game sa Olympics sa Group C sa July 28 sa Perry Moroy Stadium sa Lille. Ang Serbia ay galing sa pagkatalo sa Australia 84-73 isang araw bago sa Abu Dhabi, habang ang USA ay tinalo lamang ang Oceanians 98-92 noong July 14. Hindi naglaro para sa Serbia si Bogdan Bogdanovic dahil sa injury at wala rin siya sa laro kontra Australia. Samantala, ang head coach ng Team USA na si Steve Kerr ay gumamit ng kanyang ikatlong magkakaibang starting lineup sa 3 friendly matches, kabilang sina Stephen Curry, Jrue Holiday, Jason Tatum, LeBron James at Joel Embiid. Habang si Bronny James, pinatahimik niya ang sandamakbak na bashers. Lumabas na rin ang bangis ni Bronny James nang magtala ng 12 points sa panalo ng Los Angeles Lakers kontra Atlanta Hawks 87-86 sa NBA Summer League. Trending ang anak ni basketball superstar at 4-time champion LeBron James na si Bronny matapos erehestro nito ang pinakamataas nitong puntos sa Summer League. Inilista ni 19-year-old Bronny James ang 5 of 11 shooting mula sa field at 2 of 5 sa 3-point range. Nag-average ang 55 overall pick ng 2024 NBA Draft ng 5.8 points, 3.2 rebounds, and 1.2 assists sa 25.4 minutes na paglalaro sa 5 Summer League games, kasama ang 28.6% shooting sa field at 10% mula sa tres. Nagwagi ang Los Angeles Lakers na wala ang kanilang first round pick na si Dalton Edge. Ipinahinga ito ng team matapos maglaro ng 6 na sunod-sunod na games sa 11 days at namuno sa opensa para sa Purple and Gold si big man Colin Castleton na nagtala ng 17 points, 12 rebounds, 6 assists. Kasama ni Los Angeles Lakers head coach J.J. Redick na nagtimon sa bagong tapik na assistant coach na si Lindsey Harding. Nabura ang mga negatibong komento kay Bronny sa ipinakitang husay nito